Again, I just wanted to reiterate yung instructions ng Pangulo, lalo na ngayon na inabas na yung executive order ng Independent Commission on Infrastructure at binigyan ng ICI ng mandato na busisiin ang mga infrastructure projects over the past 10 years. No, hindi lang flood control at hindi lang magsaspan ng past 10 years, which includes, I think, even the time pa of Pinoy. No? So, we are looking forward to working with the Independent Commission once they are set up. We will cooperate fully with them. We have already secured the documents here in DPWH Central, and we have ordered securing of documents throughout the country at the regional and district offices to prepare for the investigation of the Independent Commission on Infrastructure. So, handa tayo dyan, no? Na makipag-cooperate fully sa ICI kapag yan ay nagsimula na ang kanilang trabaho. But, in the meantime, na hindi pa nagsisimula ang ICI at hindi pa sila na bubuo at hindi pa sila na nagsisimula sa kanilang trabaho, ang utos po ni Pangulong Marcos ay paspasan palalo ang pananagot ng mga iba't ibang taong involved sa mga ghost project, substandard projects na hindi lamang pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin, kung hindi, malaki pa ang ibinibigay na pinsala sa ating mga kababayan. So ulitin ko, ready tayong mag-cooperate na, pero sa Independent Commission on Infrastructure, pero hindi pa rin tayo titigil sa mga susunod na araw at susunod na linggo sa ating pagpa-file ng mga kaso sa Ombudsman. Maalala nyo kahapon, sinabi ko, una pa lang ito sa marami. And today, I want to let you know that next week, we will be filing the second case. And this will be a case against those involved in the projects in Oriental Mindoro. Next week. Okay, so the lawyers and the team are already preparing for the filing of the case for the projects in Oriental Mindoro. Kinausap ko na rin si Governor Bons Dolor at in-inform ko na siya, at siya po ay nagsabi sa akin na sasama daw po siya sa pag-file ng kaso sa Miyerkules next week. So yun po, no? We will be filing similar cases, but now against the people involved, both within DPWH and the contractors involved in the Oriental Mindoro projects that we saw for ourselves nung Wednesday. Gusto kong malaman ninyo, kasi marami na rin nagtatanong, no? Ano ang mangyayari sa mga proyekto? Halimbawa, yung proyekto sa Bulacan, itong proyekto sa Mindoro. Ano mangyayari dyan? Kasi kailangan pa rin yan. Kailangan ng flood control sa Bulacan, obviously. Kailangan ng, sabi ni Governor Bons Dolor, kailangan natin ng flood control sa Oriental Mindoro. So, gusto ko malaman sa inyo na may separate tayong team aparte dun sa mga nagfa-file ng criminal cases dito sa mga proyektong talagang binastos nitong mga contractor at ibang kawani ng DPWH na to at ninakaw ang pera ng tao, at obviously either walang ginawa o substandard ang ginawa. Nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga contractor na binaboy ang mga proyektong ito. So, unang-una, hahabulin natin lahat ng bonds, lahat ng warranties and securities na nasa kontrata nitong mga contractor na ito. In-inform ako na para sa mga structure tulad ng flood control,
5 years, pwede silang habulin. Meaning, may warranty dapat yan. Parang pagka ikaw ay bumili ng TV, may warranty yan. At kailangan yan palitan ng buo kapag sira. So obviously, kung ghost, hahabulin natin itong mga to. Nasa kontrata yan. Ito na yung part ng mga civil obligations, no? Yung kailangan ibalik ang pera ng taong bayan. Isa pa na i-anunsyo ko ngayon, aparte dun sa paghabol sa bonds, sa warranty, sa securities, next week, pupunta po ako, nag-set po ako ng meeting sa Monday ba? Sa Monday, sa Anti-Money Laundering Council. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Alam nyo, importante po ito, kailangan kong i-emphasize, dahil hindi sapat yung makulong, hindi sapat yung managot. Kailangan ibalik ang pera ng tao. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Kailangan ibalik yung pera niya. At yan din ang gagawin natin. So lahat ng pa-file natin ng criminal case sa ombudsman, meron niyang kakambal na proseso para ibalik ang pera ng taong bayan. At yon ang tatlong gagawin natin. Bonds sa kontrata, warranties and securities sa kontrata, at third, makikipag-ugnayan tayo sa Anti-Money Laundering Council para sa eventual freezing at forfeiture ng kanilang mga assets para maibalik ang pera ng taong bayan. So yun po, no, ang aking tatlong i-anunsyo ngayon. So bago ko tumanggap ng tanong, uulitin ko, sabi ng Pangulo, bilisan ang pagpa-file ng kaso, siguraduhin maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Sabi ng Pangulo, wala tayong sasantuhin. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kaalyado. Kung saan pupunta ang ebidensya, doon tayo pupunta. Yun din ang mandato ng Independent Commission ng Infrastructure. Hindi kami magfa-file na lang ng basta-bastang kaso dito. Kailangan may solid na ebidensya para siguradong managot yung mga dapat managot. Yung pinayo namin kahapon, kampante kami dyan. Sinabi sa akin ng mga lawyers, open and shut case ito. Madali itong ma-file ng ombudsman sa Sandigan at tingin namin, madali nating mapapanagot ang mga finala natin ng kaso kahapon. Nagsisimula pa lang tayo. Unang kaso pa lang yun. Next week may panibago na naman. Sa susunod na linggo, meron ulit. At sa susunod na linggo, at tuloy-tuloy tayo hanggang sa magsimula na ang trabaho ng Independent Commission. At such time, tayo naman ay magpapasa na ng impormasyon at ebidensya sa kanila.